po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon nang siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula noong 2011 hanggang 2019. 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP-44 in Mama Sapano? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Isang araw, 44 ang namatay. Ito binasahan ng demandang Pangulong Duterte, 43 daw ang napatay sa loob ng 8 taon. At ang tawag doon sa krimen na kanyang nagawa raw, crime against humanity of murder. Nasaan po ang katwiran? Nagluluksa ang karamihan, kung hindi man lahat ng Pilipino. Dito sa Rizal, tayong Rizaleño, alam ko po, nagpapaga ang inyong kalooban. Marami pong umiiyak, maraming nagdaramdam. Umabot sa ganito ang kalagayan ng ating bansa. Nasaan yung pangako? Nasaan yung pangako nung nakarang eleksyon? Lahat ng tumakbo nung nakarang eleksyon sa banner ng pagkakaisa. Ang sabi pa nila noon, dinig na dinig ko sapagkat kasama po nila ako nung nakarang eleksyon. Darating ang panahon, sabi dun sa aming rally noon, haharap tayo sa buong mundo. Taas noo! Governor Nina, tama lang yung sinabi mo kanina. Napakagandang slogan. Taas noo ang Rizal. Pero ngayon, malungkot ang Rizal. Nakayuko ang Rizal sapagkat nahihiya tayo sa nangyari. Yung leader namin nung nakarang eleksyon, sabi niya, haharap tayo sa mundo ng taas noo. Babangon tayo. Sama-sama tayong babangon muli. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan?
Kung di po ako nagkakamali, 7 hanggang 9 na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos itaguyod ni Pangulong Duterte ang laban kontra droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan, yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya, para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya, para bumalik ang kumpiyansa, para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang iginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte.